Una sa lahat, dayuhan sa Singapore, may sinaktang Pinay OFW. Nangyari yan sa Mataong Mall kung saan marami pamanding mga Pilipino. To the rescue ang ilan sa sinipa nating kababayan. Ang buong detalye kung din ang viral na pananakit na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Screenshots daw ng mga mensahe ni Pangulong Marcos at iba pang opisyal tungkol sa umunoy kickback sa budget insertions. Nakita raw ni Congressman Antonio Tino. Rolls-Royce na may libreng payong na mag-asawang Diskaya na ibenta na ng 29 million pesos. Chinese Embassy sa Pilipinas tinawag na ipokrito at ignorante ang resolusyon sa Senado na kumukundina sa social media post ng Chinese Embassy Manila. Malacanang magiging firm but diplomatic sa China. Mga kabataan ngayon, mga mahihina raw. Ayon kay Senador Robin Padilla, hindi naman daw kasi uso noon ang depression. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Nabawasan na nga ba ang mga kilig? Mga Pilipinong masaya sa kanilang love life? Kumonti raw base sa SWS survey. At sa showbiz, music producer na minsang nakatrabaho ni Beyonce, Madonna, Justin Bieber at Rihanna, makikipag-collab naman sa comeback album ng BTS. Mainit-init na balita ngayong gabi, may bagong arrest warrant na negosyante at DILG Most Wanted na si Charlie Atong Ang. Inilabas po yan ng San Pablo Regional Trial Court sa Laguna, kaugnay pa rin ang kaso ng missing sabongeros. Kasong kidnapping with serious illegal detention ang isinampa laban kay Ang. Ipinaaresto rin ng San Pablo RTC ang 5 iba pa kabilang sina Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andes, Philip Almedilla, Joey Encarnacion at Aaron Ezra Cabilan. Non-bailable o walang piyansa ang sinampang kaso laban sa kanila. Nitong Enero lang nang ilabas ang magkasunod na arrest warrant mula sa Lipa City RTC at sa Santa Cruz RTC laban kay Ang para sa kaparehong kaso. Pero hanggang ngayon ay nanatiling mailap ang negosyante. Mula 2021 hanggang 2022, hindi bababa sa 34 na sabongero ang naiulat na nawawala. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang kaugnay ng bagong arrest warrant. Kahit binasura ang mga impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos, giniit ng Makabayan Block na malakas ang ebidensya na magpapatunay na sangkot ang Pangulo sa kickback sa flood control scandal. Kabilang na nga sa resibo raw na nakita ni Congressman Antonio Tino ay ang screenshot ng palitan ng messages ng Pangulo at ng kanyang umano'y bagman. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kahit pa binasura na ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Block, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Giit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita raw niya mismo ang screenshots ng mga umano'y palitan ng mensahe ni PBBM kay Yusek Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng communication mula umano December 2024 hanggang July 2025. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin daw dyan ang gastos sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara Residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko, si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya?
Ang isa raw sa mga source dyan ni Tino, walang iba kundi si Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Caloocan Representative Egay Erice. Pero nang hingin ng News 5 ang kopya kay Tino, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. una nang sinabi ni Leviste sa isang social media post na lalabas ang ebidensya sa kickbacks sa tamang panahon. Sabi pa niya, darating daw yan kapag handa nang magsalita ang mga may alam tungkol sa anomalya at mangyayari lang daw yan kung ramdam na ng mga ito ang suporta at proteksyon ng taong bayan. Samantala, hinamon ng Makabayan Block ang Ombudsman at Kongreso na imbestigahan ang naturang mga ebidensya ng kickbacks. Dapat daw managot ang lahat ng sangkot mula sa baba hanggang tuktok. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. No? Included po dito ang mga Bersamin, for example, DBM Secretary Pagnanganan, DepEd Yusek Trejiv, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH Yusek Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. Pinabulaanan naman ng palasyo ang mga bagong ebidensya. Hindi na raw bago ang intriga laban sa Pangulo na nakafocus daw ngayon sa mga isyong pang-ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nabenta ng Rolls-Royce na may libreng payong na mag-asawang Diskaya. Bukod po dyan, may iba pang sasakyan na pinasubasta at kabilang sa mga nakalistang bidder ang TV host na si Willie Revillame. Nasa Frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Matapos ang dalawang hindi matagumpay na bidding, opisyal nang naisubasta ng Bureau of Customs ang itim na Rolls-Royce Cullinan 2023 model. Ito yung kontrobersyal na luxury vehicle na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na binili dahil sa freebie nitong payong. Ang lone bidder na si Pio Velasco ang nakakuha ng mamahaling sasakyan. Siya ang founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom Incorporated sa Baguio. Hindi maitago ang saya ni Velasco dahil pangarap daw ng kanyang namayapang ama na magkaroon ng ganitong sasakyan. Nanghihinayang din daw si Velasco kung masisira lamang ang sasakyan na isa raw sa naging daan para madiskubre ang flood control scandal. Our first purpose is to save it from eventual destruction if ever, and to preserve a piece of history nga that this car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Mula sa mahigit 29 million pesos na floor price nito, lampas 1,000 piso lamang ang dinagdag ni Velasco sa kanyang bidding. Pinag-aaralan nila ngayon kung gagamitin o i-display ang naturang luxury vehicle sa kanilang theme park sa Baguio. Bukod kay Velasco, may dalawa pang registered bidders na nakapagsumite ng mga dokumento at nakapagbayad ng registration fees. Kabilang dito ang TV host na si Willie Revillame. Yun nga lang, parehong hindi nakapunta ang dalawa sa tinakdang oras ng bidding. We could not delay the proceedings kasi gusto nga natin very transparent tayo. We do not want people thinking that we are giving special attention or kumbaga parang extra attention to other people. So we had to stick with the timelines. Paliwanag ng Bureau of Customs, muling isasalang sa public auction ang mga hindi nakuwang luxury vehicle. Kabilang narito ang 7 iba pang mamahaling sasakyang pagmamay-ari ng Diskaya. Sabi ng Bureau of Customs, aabot ng hanggang 20% depreciation value o pagbaba ng halaga kada taon ng mga kada luxury vehicles na hindi naman nakukuha sa public bidding. Yan ay lalo't exposed ang mga ito sa iba't ibang elemento gaya ng init at ulan. Pero aminado ang ahensya, posible na nilang pag-aralan ng pagpapatupad ng direct offer para sa mga sasakyang 2 beses na nadeklarang failed ang bidding. Kabilang dyan ang Bentley 2022 model na mga Diskaya at 2 Bugatti Chiron na pinaniniwalaang konektado sa illegal na pogo. Hindi bababa sa 140 million pesos ang floor price ng kada unit. Sa ngayon, isa lamang ang sigurado, hindi raw sisirain ang mga luxury vehicles kahit hindi maisubasta. Bukod dyan, sunod namang i-auction ang mga nakumpiskang luxury vehicles na konektado umano kay dating Congressman Zaldico.
Hinihintay na lang daw na ilabas ang warrant of seizure and detention para rito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinawag ng Chinese Embassy sa Pilipinas na impokrito at ignorante ang resolusyon ng Senado laban sa mga pag-atake sa mga opisyal ng ating gobyerno. Giit naman ng palasyo, magiging firm but diplomatic ang relasyon natin sa China. Narito ang aking report. Political stunt at anti-China. Ganyan tinawag ng China ang lumusot na resolusyon sa Senado na kumukondina sa tila pangtutrol ng Facebook account ng Chinese Embassy Manila. Inaatake at binabastos kasi sa social media ang ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag pa ng spokesperson ng Chinese Embassy in the Philippines na si Ji Lingping, kaunti lang ang alam ng mga senador tungkol sa diplomasya at minamaliit nila ang effort sa pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas. Ang kaimpokretuhan, kamangmangan at pagiging taklesa daw na yan ay pagbabayaran ng mga ordinaryong tao. Buwelta naman ni Senate President Tito Soto, ang pagtawag ng China na impokrito at mangmang sa resolusyon ay tila pagpapakita na gusto nitong patahimikin ng Senado. Sinasabi raw ng Chinese spokesperson na ini-intimidate ang kanilang diplomats pero sila itong bastos at nag-aakusa ng political stunt. Mukha raw si G ang kauntiang alam sa diplomasya. Iginiit din ni na Senador Kiko Pangilinan at Senador Erwin Tulfo na kung merong hindi diplomatic dito, walang iba kundi ang Chinese Embassy. Nilabag daw kasi nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Pinindigan din ni Senator Risa Hontiveros ang naturang Senate resolution. Patuloy raw silang aaksyon nang naaayon sa batas para i-record ang mga ginagawa ng China. Ipapaubaya naman ng mga senador sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-usap sa embahada ng China. The ball now is in the court of the Department of Foreign Affairs. And of course, the Office of the President. So we urge them, tulad nung nasabi natin sa resolution, ay to act in defense of our institutions. Sa panayam naman ng One News sa programang The Big Story kay retired Associate Justice Antonio Carpio, tingin niya gustong i-apply ng China ang kanilang batas sa Pilipinas. There's no freedom of expression in China. So it's a completely different legal environment there. There, if you criticize the President Xi, you go to jail right away. That's not the case here. So the Chinese would want that kind of conduct apply also to Filipinos. No, we don't recognize that. Tinanong din ang Malacanang tungkol sa issue at ito ang kanilang sagot. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Sa kabila ng tensyon, dumalo kagabi sa Lunar New Year reception sa Taguig si First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ang Chinese envoy. Dito sinabi ni Chinese Ambassador Jing Quan na dapat maghanap ng paraan para magkasundo ang Pilipinas at China tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea. Sa huli, meron pa rin siyang patutsada. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Nakaranas ng pananakit ang isang babaeng OFW sa Singapore. Ang biktimang domestic worker biglang sinipa ng isang lalaking dayuhan sa isang mall. Natong Frontline Report. Nagulantang ang mga nasa mall sa Singapore nang bigla na lang sipain ng isang dayuhang lalaki ang Pinay. Pareho pa silang natumba. Tinangkapan ng lalaki na sipain muli ang babae pero may mga pumagitna na. May nambato pa ng shopping basket sa lalaki bago ito lumayo sa lugar. Sa panayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosin sa programang One Balita Pilipinas sa 1PH, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay na isang Pinay domestic worker ang sinaktan sa video. Iniimbestigahan pa raw nila ang pagkakakilanlan ng lalaki at kung kaano-ano siya ng Pinay. Sabi po
initially ay nag-uusap sila tapos parang nag-away na lamang. Magkakilala po ba itong dalawa? Hindi pa natin na masasabi pero sa aking initial information given to us, sila ay magkakilala. But definitely, hindi siya kalahi natin, hindi siya Pilipino. Nasa mabuting kalagayan naman na raw ang Pinay na tinutulungan din ng kanyang employer at mga kapwa Pinoy. Siya ay kasama ngayon ng ating mga kasamahan sa Migrant Workers Office at siya ay inaasistihan sa kanyang pagre-report sa police authorities of Singapore tungkol sa nangyari sa kanya nung nakaraang araw. Magpapaabot din daw ng tulong pinansyal ang DMW para sa pagpapagamot ng Pinay. Sa ngayon, wala pa raw sa kustudiya ng Singapore Police ang nanakit na dayuhan. Nangako naman ang DMW na maglalabas sila ng karagdagang impormasyon oras na makakuha ng mga update. Nagpaalala rin ang DMW sa mga OFW na nakakaranas ng karahasan na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila at mga otoridad sa pinagtatrabahuhang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Overloading ang nakikitang dahilan kaya lumubog ang ferry sa Basilan. Kasunod yan, idinemanda ng ilang opisyal ng Marina at Philippine Coast Guard. Narito ang report. Isang bangkay ng babae ang narecover nang muling sisiri ng divers ng Philippine Coast Guard ang pinaglubugan ng MV Tricia Kirsten 3 sa Balok-Balok Island, Basilan. Dahil dyan, umakyat na sa 52 ang bilang ng nasawi sa lumubog na ferry. Ayon sa investigasyon ng DOTR, Marina at Philippine Coast Guard, overloading ang sanhi ng paglubog ng ferry. Posible pong nagkaroon ng cargo shift doon sa mga rolling cargos ng vessel, ng MV Tricia Kirsten 3. At kung ang overloading or overcapacity is the combined weight of the passengers and the rolling cargos versus dun sa actual na capacity na kayang buhatin ng barko. Nakitaan din ng samot-saring paglabag ang ferry, kabilang ang hindi pagdaan sa timbangan ng mga truck at motorsiklong karga. Nakadagdag pa sa trahedya ang kakulangan ng kaalaman ng mga crew nung simulang pasukin ng tubig ang ferry. Dahil dito, magsasampa ng kasong administratibo laban sa Allison Shipping Lines. To determine whether or not to revoke their certificate of public conveyance or yung prangkisa po nila. Kasama po dito ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa mga tripulante ng MV Tricia Kirsten 3 at pinasuspinde na po natin ang kanilang seaman's identification document. Unang sinuspindi ng DOTR ang paglayag ng lahat ng barko ng naturang shipping lines. Posible ring sampahan ng kasong kriminal ang ship owner. Sinibak at sinampahan din ng kasong administratibo ang 8 opisyal ng Marina Zamboanga Peninsula at 5 personnel ng PCG. Kung mapapatunayan nagpabaya, posible rin silang maharap sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tulad po ng aking sinabi kanina, sa utos na rin po ng Pangulo, importante po malaman natin lahat ang panig, mapag-gobyerno man o pribado. Siyam na sa mga naulilang pamilya ang nakatanggap ng 200,000 pisong danyos, habang 13 naman ang nabigyan ng 50,000 pesos na burial assistance. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operations. Higit 20 pasahero pa kasi ang nawawala. Kapag nahanap na ang lahat ng pasahero, doon pa lang posibleng palutangin ang lumubog na ferry. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Maariing paalala po mga kapatid, illegal po ang pagbebenta ng e-wallet accounts. Sa Maynila, kalabosong hindi na lalaking binenta ang kanyang e-wallet sa halagang 5,000 piso. Nasa Frontline balitang yan si Mon Gualvez. Naiyak at nagmakaawa ang lalaking yan nang arestuhin siya ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Ermita, Maynila. Sangkot umano ang sospek sa pagbebenta ng kanyang registered e-wallet account. Bawal yan sa ilalim ng SIM Registration Act at Anti-Financial Account Scamming Act. Inaalok daw online ng sospek ang kanyang account sa halagang 5,000 piso. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, nagagamit ang mga ibinibentang e-wallet account para sa mga nahihirapang magpa-verify o di kaya naman para sa loan application. Ang problema, nagiging daan naman ito para makapambiktima ng iba
gamit ang ilang illegal online activities. Depensa ng sospek, nagawa lang daw niya yan dahil kailangan niya ng perang pantustos sa kanyang pamilya. Pero hindi yan bumenta sa mga otoridad. Ang kahirapan po ay hindi naman rason para gumawa tayo ng mali. Nananawagan naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na sana ay mas paigtingin pa ang SIM registration para matuldukan ng pagbebenta ng e-wallet account. Ang problema lang, medyo loose ngayon yung SIM card registration details natin. Kaya nga fina-fine-tune niya na i-limit na dapat may verification process. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinawag ni Senador Robin Padilla na mahina ang henerasyon ng kabataan ngayon. Marami raw kasing nagsasabing depressed sila. Pero paliwanag ng isang psychologist, hindi kahinaan ang magsabi ng totoong nararamdaman. Narito ang report. Mga mahihina, ganyan tinawag ni Senator Robin Padilla ang kabataan ngayon. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Giit ni Padilla, hindi raw uso sa kanilang henerasyon noon ang salitang depression, ni hindi nga raw alam ng senador ang ibig sabihin nito. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Pero nitong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Buwelta naman ng psychologist at digital wellness advocate na si Rian Portugues o mas kilala sa Facebook bilang si Your Millennial Psychologist. Marami raw sa mga kabataan noon ang natatakot na magsabi dahil sa anyay katulad ni Padilla na kaysa maunawaan ang nararamdaman, mas hinuhusgan pa raw kaagad na weak. Anya, marami raw katulad ni Padilla ang nagtatago noon sa dilim para sarilinin ang mga problema at magkunwaring okay lang. Sana rin daw ay walang mangyari sa pamilya ng senador para lang maunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng depression. Paliwanag naman ng isa pang psychologist na si Elizabeth Pineda, maituturing pa ngang mas malakas ang kabataan ngayon dahil aminado sila sa kanilang nararamdaman. Hindi raw ito kahinaan. Lumalabas na mas strong ang mga kabataan because they don't see these mga simptomas na kahinaan. Because they're being honest, as matapang nilang inaharap ngayon itong condition na tinatawag nating depression. Sa kabilang banda, nababahala pa rin ang senador sa masamang epekto sa kabataan ng labis-labis na paggamit ng social media. Ito raw ang dahilan kung bakit pinag-aaralan nila kung dapat na ba tayong tumulad sa ibang bansa na naghigpit sa paggamit ng social media sa mga minor de edad. We put a certain age. Mine is 16 years old. Senator Panfilo Lacson, I think, is 18 years old. So we are really pushing for this. Pero ang kumpanyang Meta na humahawak sa Facebook tutol sa pagbaban sa kabataan. Karapatan pa rin daw kasi nila na magkaroon ng access at boses sa social media. May mga patakaran din daw naman ang Meta na pumoprotekta sa kabataan. We do think that the need for a ban is not there, given that the children have a right to access digital platforms. However, we want to make sure that they are protected, especially children above 13 have the right to participate and be a voice on platforms. Gate naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, baka mas delikado pa kung iba ng kabataan sa social media. Ang pinakamaigi raw, the best weapon that I have when combating scams, misinformation, disinformation, is an informed citizenry. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
Naglapag ng resibo si sex bomb IZ ng pag-uusap nila ng anak niyang si Andre Sofia Trazona. Base sa text messages, huli silang nagpalitan ng mensahe nitong February 7. Same day yan ang surprise appearance ni IZ sa sex bomb concert. Mababasa pa dyan ang palitan ng I love you ng mag-ina. Sabi ni IZ, ayaw na sana niya itong ilabas pero marami raw ang walang alam sa kwento. Matatanda ang sinabi ng drag queen na hindi na sila nagkikita ng ina. Sa latest post naman ni Sofia, nilinaw niya ang tungkol sa hindi nila pagkikita ng ina. Natatakot lang daw siya sa magiging reaksyon ng ina sa pagiging trans woman niya. Binenta na ni pop superstar Britney Spears ang kanyang music catalog. Nabili po ito ng isang music publishing company sa halagang $200 million. Katumbas siya ng higit 11 billion pesos. Ibig sabihin, may rights na ang naturang kumpanya na kumita mula sa paggamit ng mga kanta ni Britney sa advertising or entertainment. Masaya naman si Britney sa sale at sinelebrate yan kasama ang kanyang mga anak. 90s at early 2000 ang sumikat ang pop superstar sa kanyang hits na Oops, I Did It Again, Lucky, Baby One More Time, and Toxic. Susunod, patuloy na operasyon ng isabong na usisa sa Senado. Kinagalit pa yan ng ilang senador. Rider at SUV driver pinagpapaliwanag ng LTO dahil sa kanilang viral na banggaan. At lalaking nagbenta ng nakaw na helmet binugbog at tinadyakan sa Iloilo City. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo po napapanood ay ang viral video ng banggaan ng magkasalubong na SUV at motor. Halos maipit ng truck at SUV ang rider. Wala namang nasaktan. Pero dahil dyan, parehong sinuspindi ng 90 days ang lisensya ng driver at rider. Pinagpapaliwanag din sila ng LTO kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa patuloy na operasyon ng isabong kahit matagal na itong bawal. Ipinakita pa ni Senator Raffy Tulfo ang isang live video ng talpakan na kasabay pa ng Senate hearing. Narito ang aking report. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, ano ba, incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Ano tayo magbula-bula, kanina hindi nyo masagot. Hindi po sa natatakot. Naareglo po yung inyong mga chiefs of police. Naareglo po yung inyong mga regional director. Kaya hindi po mapasara. Nakatikim ng sermon mula sa magkapatid na Senators Raffy at Erwin Tulfo ang PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at iba pang ahensya na may kinalaman sa pagsugpo ng isabong. Natuklasan kasi ni Senator Raffy Tulfo na buhay pa rin ang isabong sa bansa. Sa kabilayan ng umaabot sa 1.3 billion pesos na Intel funds ng PNP. Ipinakita pa ng senador ang live na video ng isabong na nangyayari sa Central Luzon kasabay ng Senate hearing kaugnay sa mga panukala laban sa online gambling. Sabi ng PNP, alam nila ito at na-report na raw nila ito sa CICC. Sabi naman ng CICC na take down na nila ito pero mabilis daw talagang gumawa ng ibang online account ang mga operator ng online sabong. Yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these illegal gaming platforms, Mr. Chair. Tinimbre na ro sa inyo, tinimbre sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP, meron pa nga dyan, nagtutungis na ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa
TODA, ng mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Sabi naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula July 2022 hanggang ngayon ay higit 7,000 e-sabong sites na raw ang na-block nila. Pero tanong ni Senator Raffy, bakit hindi raw mapatigil ang operasyon ng e-sabong sa Central Luzon na kontrolado umano ng isang gambling lord? Ito po yung pinakamalaki. At ang may-ari nito, kingpin na gambling lord sa Central Luzon. Yes, sir. So hindi nyo sa kayang galawin? Kingpin to, yung mga pinatake down nyo, yung mga guerrilla kung tawagan. You know the word guerrilla, tama? Yung maliliit lang, mga pipitsugin, pasulpot-sulpot. Pero ito, big time to. Kingpin to. Never na ginalaw to. Ever since the start, from the get-go, never na ginalaw ito. Kahit man lang kalabitin, never na kinalabit to. Sunod na tanong ni Senator Tulfo sa CICC, NBI at PNP kung kilala ba nila ang operator ng mga dambuhalang e-sabong sa Central Luzon at Calabarzon. Wala raw alam ang mga ahensya kaya may mga binanggit ng pangalan si Senator Raffy. Sirit na. Ako wala ko intel funds. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng intel funds yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Hamon pa ng senador sa mga ahensya, ipakita nilang kaya nilang ipasara ang mga e-sabong na pagmamay-ari ng malalaking tao. To the PNP, CICC, NBI, and then the PAOK, show to us na hindi kayo incompetent, na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing na. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Nangako naman ng CICC na gagawin ang lahat para maipasara ang nasabing live sabong sa Central Luzon sa araw na ito. If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind any illegal website is, we don't really care, Mr. Chair, so we take it down once it's reported to us. Kasi karamihan naghihiram lang po dati. Kinuyog ang isang lalaking nagbenta ng nakaw na helmet sa Iloilo City. Ang isa sa mga nakibugbog, mismong may-ari pa ng helmet. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Stinger April Cuesta. Bugbog at tadyak ang inabot ng lalaking yan sa labas ng isang kainan sa barangay Q, Abeto, Mandurriao, Iloilo. Bahagyang tumigil ang gulo nang sitahin sila ng traffic enforcer. Ang lalaking binugbog na bisto palang nagbebenta ng nakaw na helmet. At ang isa sa mga nangbugbog, mismong may-ari ng helmet. Ayon sa Iloilo Police, nakita lang daw ni alias Romy ang helmet sa isang parking lot. Pero imbis na hanapin ang may-ari, napag-interesan niya itong ibenta online. Yun nga lang, nakita ito ng kabarkada ng may-ari. Dito na sila nagplano ng meet-up. Unfortunately, yung helmet na gusto niyang ibenta, yung nakita niya, kagrupo ng rider, yun sa FB nila, nalaman na yun pala yung helmet na nawala. Yung nila, gusto kunin yung helmet at pagkita ng suspect, gustong tumakbo, yun nagkakumusyon. Dinala sa barangay hall si alias Romy at ang grupo ng mga nambugbog. Sa huli, nauwi sa areglo ang insidente at naisauli ang helmet. Nagbabalita mula sa frontline, April Cuesta, News 5. Kalaboso ang magka-live-in na nanloob sa isang bahay sa Laguna. Tinangka nilang nakawin ng 400,000 pesos na halaga ng mga alahas at drone. Nasa frontline, ang balita yan si Dave Abuel, exclusive. Nagulantang ang may-ari ng CCTV footage na ito nang madetect ang hugis tao na yan sa kanilang bakanteng bahay sa Kalawan, Laguna hapon ng February 4. Wala kasing nakatira roon. Nang puntahan ng bahay, bumungad ang sirang bintana. Sa loob, tumambad ang mga niransak na mga kabinet at nagkalat na mga gamit sa sahig. Pinagtatanggal din sa saksak ang mga CCTV sa bahay. Ayon sa Kalawan Police, inabutan pa raw ng may-ari sa loob ng bahay ang lalaking kawatan at ang kanyang buntis na live-in partner. Tinangka raw ng dalawa na tangayin ng 5 drone at ilang alahas na may kabuang halagang higit 400,000 pesos. Niransak yung bahay. So lahat ng mga possible na pwedeng kuhanin ay kinuha nila. Tapos iniwan sa isang lugar
Tapos nung time na dumating na yung mismong may-ari, nakita nila na nasa iisang lugar lang yung mga kinuhang drone tsaka yung mga alahas. Depensa naman ng mga sospek, wala raw talaga silang planong pagnakawan ng bahay. Nagpaalam po sa akin yung kinakasama ko na may gagawin daw po siya. Hindi ko po alam, yun na pala po ang gagawin niya, na pumasok doon sa bahay na yun. Sinubukan niyo po siyang pigilan? Yes po, pero hindi po siya nakinig eh. Dahil buntis ang kinakasama, pakiusap ng lalaking sospek, Sana patawarin na po kami, lalo na sa asawa ko buntis po na nadama. mahaharap ang dalawa sa kasong attempted robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, kabaong sa Leyte itinawid sa Rumaragasang ilog para mahatid sa huling hantungan. At isa ka ba sa mga hindi na masaya sa iyong love life? May payriyan ng isang relationship expert. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa Hilongos, Leyte. Tinawid ng isang kabaong sa Rumaragasang ilog. Tumulong dyan ng MDRRMO ng bayan at tagumpay namang naitawid ang kabaong. Kalaunan, dinala ang labi sa huli nitong hantungan. Umaasa naman ng mga residente na maayos na rin ang nasirang footbridge sa kanilang lugar. Lalo't nasa 70 pamilya ang apektado nito. Sa gitna naman ng panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, tumaas pa rin ang kanyang satisfaction rating. Sa SWS survey, positive 28 ang net satisfaction rating ni VP Sara noong huling quarter ng 2025. 6 na puntos siyang mas mataas kumpara noong ikatlong quarter. May 1,200 respondents ang survey na ginawa noong November 24 to 30, 2025. Sa gitna yan na magkakasunod na protesta laban sa flood control scandal. Sumiklab ang magkakahiwalay na sunog sa Metro Manila ngayong araw. Gaya na lamang sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, kung saan 40 bahay ang nasunog. 100 pamilyang nawala ng tirahan. 4 ang sugatan sa nasabing sunog. 2 aso at 1 pusa rin ang namatay. Nagkasunog din sa residential area sa Barangay Tanyong, Malabon. Mabilis na kumalat ng apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Inalam pa ang bilang ng mga bahay na nadamay sa sunog. Abot sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Isang bahay naman natupok sa Barangay North Signal Village sa Taguig. Sugatan ng isang residente na sinagip mula sa ikalawang palapag ng bahay. Inimbestigahan pa ng BFP ang sanhi na magkakahiwalay na sunog. Abangan mga Pinoy na happy sa kanilang love life, mas kumonti na raw ayon po sa isang pag-aaral. At BTS, nakakolab ang American DJ na si Diplo sa album nilang Arirang. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Craziest album. Ganyan tinawag ng American DJ and producer na si Diplo ang upcoming album ng BTS na Arirang. Kakulab kasi dyan ng Bangtan Boy si DJ Diplo kaya ayan ang naging komento niya sa album. Hindi niya idinetali kung ano-anong kanta siya kasama pero niya, isa ito sa mga pinakamalaking projects na ginawa niya. Nakakulab na rin noon ni Diplo sina Beyonce, Britney Spears, Madonna, Usher, Justin Bieber, Bad Bunny at Rihanna. Abangan ang Arirang album this March 20. Mga kapatid, isa ka ba sa mga nabawasan ng kilig sa inyong buhay pag-ibig? Bakit naman may pang-aatake ang tanong mo? Kumonti raw kasi ang mga Pilipinong masaya sa kanilang love life. Base sa SWS survey. Ang payo dyan ng isang relationship expert, alamin sa report na ito.
Ang sarap-sarap talaga magmahal, lalo na kapag magka-vibes kayo sa lahat ng bagay. At lagi niyong sinasandalan ang isa't isa. Hay, sana all. Pero ang tanong, kamusta nga ba ang love life ng mga Pinoy? Ilang years na relasyon nyo? 26. Masasabi ko masaya. Bakit? Wala na kami naging problema eh. Lahat nagbibigayan kaming dalawa kaya tumatagal yung relasyon namin. Wala naman kasi puno naman ng pagmamahal yung bawat isa sa amin eh. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, nananatili sa record low na 46% ang mga Pilipinong nagsasabing very happy ang kanilang love life. Ito ang pinakamababa sa loob ng higit 20 taon magmula ng una itong naitala noong 2004. Tumaas naman sa 40% ang nasabing pwede pa silang maging mas masaya. Paano naman ang mga single? Bumaba yan ng 14%. Love myself na lang. Kaya naman bumili ng sariling bulaklak ngayong Valentine's. Kung may magbibigay, ma'am. Thank you! More chances of winning sa amin. Paliwanag naman ng isang relationship expert, posibleng dahil sa kawalan ng komunikasyon, kaya hindi na masaya ang ilan sa kanilang love life. Kasama na rin dyan yung communication kasi if hindi kayo nag-e-express sa isa't isa yung needs nyo at inaantay nyo lang mahulaan ng partner nyo, baka hindi ma-meet. Paano nga ba ma-maintain ang masayang relasyon? Make it intense. Pag-usap kayo, if we will take time to put the cellphone, the gadgets down, the computer off, and really be curious, listen, hug, hold hands, touch, laugh, while looking at each other's eyes, allotting time, allotting resources, putting energy into taking care of the relationship. Sabi nga nila, wala namang perfect. Ang mahalaga, tapat, loyal, at lagi kayong nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Wala namang perfect na relationship. Pero I guess it's more on kung paano nyo i-handle yung problems. Yun yung mas nagmamatter. Siguro po yung pasensya minsan kasi mabilis po ako magalit. O kaya yung pag nagsasalita po ako, akala niya galit kahit hindi. Nagplano na po ako, nagpa-reserve na po ako na magde-date po kaming dalawa lalabas po. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Anong reaction mo doon sa opening line? Ano sabi? Ang sarap talaga. Dapat tayo nag-voice na Ang sarap talaga magmahal. Totoo naman. Ba't kanina hindi ganun sinabi mo? Ano sabi ko? Alam niyo ba si Sir Ed tsaka si Ma'am Esther, napaka-sweet pa rin talaga nila. Pag nasa labas, magka-holding hands pa rin sila. Ganyan. Bakit? Hindi ba lahat? Hindi lahat. Hindi lahat magka-holding hands. Lalo kapag matagal na. Dapat ganun. Habang naglalakad kayo, ganun pa kayo. Pwede tulak ko na, tumawid ka na, kaya mo na yan. Ganon. Grabe ka naman. Johnny, ikaw. Wala pala siya. Sorry. Sayang. Sarap sana tanongin, di ba? Sige. Okay. Baon natin yan para bukas, okay? Yan po ang 45 minutong pag-imas sa mga headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa balitaan sa public service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Adlingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.